Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Cesar na bukod sa pagiging mananabas ng tubo ay isa ring mahusay na manunugis ng aswang sa kanilang baryo. Nagbago ang lahat nang patayin ng isang aswang ang asawa ni Cesar. Ang mapait na pangyayaring yun ang naging dahilan upang magpakalunod siya sa alak at maging perwisyo siya sa kanilang baryo. Dahil doon, sa kabila ng mga kabutihang nagawa noon ni Cesar, ay pinili pa rin siyang paalisin ng mga tao sa kanilang lugar. Makakahanap pa kaya si Cesar ng lugar na tatanggap sa kanya? Magagawa pa ba niyang bumangon mula sa pagkakalugmok kahit pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan para mabuhay? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at sa mga kwento ni Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nakangiting nakapila sa hulihan ang 40 taong gulang na si Cesar sa mga sasahod para sa araw na yun. Nagtatrabaho siya bilang isang mananabas ng tubo na pagmamay-ari ng matalik niyang kaibigan na si Ernesto. Nang siya na ang nasa unahan, ay inabot ni Ernesto kay Cesar ang isang puting sobre. Pare, maraming salamat ha. Aba, bakit ka nagpapasalamat sa akin, pare? Pinagtrabahuan mo yan, Cesar. Kasi, kung wala ka, wala rin akong trabaho panigurado. Huwag mong isipin yon. Tsaka nga pala pare, dinagdagan ko yan dahil 2 araw tayong kulang sa mga tao. Pero nagawa mo pa rin tapusin yung mga trabaho sa mga araw na yon. Nako, hindi mo na kailangan dagdagan ng sahod ko, pare. Sandali, at ibabalik ko lang ang sobra. Magkano ba ang dinagdag mo dito, pare? Pare naman, huwag mong ibabalik sa akin kasi magtatampo ako sa'yo niyan. Para talaga yan sa'yo, pare. Ang mga masipag na trabador na kagaya mo ay dapat binibigyan ng gantimpala para tularan ka ng iba, pare. Ganun ba? Hindi ko na ito tatanggihan. Maraming salamat talaga, Ernesto. Malaking bagay na to para sa amin ni Elena. Oo nga pala. Kailan niyo ba ako bibigyan ng inaanak na Elena? Wala pa rin ba? Aba, matagal na akong naghihintay na maging ninong ng magiging anak niyo. Wala pa rin eh. Pero hindi naman kami nawawalan ng pag-asang makakabuo kaming dalawa ni Elena. Alam namin na may himala pa. Malay mo naman, di ba? 35 pa lang naman si Elena. At may buwan ng daraw pa rin siya. Kaya may pag-asa pa na makabuo kami. Sana nga ay magkaroon na kayo ng anak. Oo nga pala, mag-iinom kami mamaya ng mga trabador sa bahay. Sumama ka, dapat naroon ka. Pas muna ako, pare. Aba, bakit naman? Manunugis ka na naman ba ng mga aswang mamayang gabi? Hindi, pare. Magpapahinga muna ako mamayang gabi. Anibersaryo ng kasal namin ni Elena ngayon. Kaya sa kanya muna ang buong gabi ko. Aba. Maligayang anibersaryo sa inyo dalawa, pare. Sige, kung ganun naiintindihan ko kung bakit hindi ka makakasama sa inuman mamayang gabi. Walang problema. Sige, pare. Aalis na ako. Kailangan ko nang umuwi. O sige, pare. Mag-iingat ka. Ay, sandali lang pala. May ibibigay ako sa'yo. Mula sa ilalim ng lamesa ay kinuha ni Ernesto ang isang malaking bote. O eto pare, regalo ko sa inyo ni Elena para sa anibersaryo nyo. Teka pare,
Alak ba yan? Oo, base ang tawag sa alak na yan, pare. Alak na gawa sa tubo. Yan ang bagong produkto na gusto kong sunod na gawin natin. Gusto kong subukan niyo muna ni Elena. Naku pare, alam mo naman na hindi umiinom si Elena eh. Ako naman mahina pagdating sa alak. Di ikaw na lang pare. Basta, sa'yo na yung isang bote. Tikman mo at sabihin mo sa akin kung ano ang lasa. Kinuha na lang ni Cesar ang isang bote ng basi at nagpasalamat siyang muli sa kumpare niyang si Ernesto. Matapos yun, ay naglakad na paalis sa tubuhan si Cesar. Halos 5 taon nang kilala ni Cesar si Ernesto. Nagkakilala silang dalawa nang lumipat ito sa baryo nila at nagpatulong ito sa kanya na maghanap ng malawak na lupa na pagtatayuan ito ng tubuhan. Dahil doon ay naging magkaibigan at malapit ang dalawa. Bago umuwi sa bahay, ay dumaan muna si Cesar sa talipapa. Bumili siya ng 1 kilo ng karne ng baka at mga pansahog para sa kaldereta. May nakita siyang nagtitinda ng bulaklak na rosas at bumili siya roon ng 3 piraso. Hindi nagtagal ay nasa harap na si Cesar ng bahay nila ng kanyang asawa. Simple lang ang kanilang tahanan. Ang ibabang bahagi ay gawa sa hollow blocks at ang itaas ay may dingding na sawali. Pawid ang bubong nun at meron sila roong 1 kwarto. Pagpasok ni Cesar ay nakita niya sa kusina ang kanyang asawa na si Elena na binabantayan ang sinaing nito. Itinago niya ang bulaklak sa likuran niya bago siya lumapit kay Elena. Ginawaran niya ang kanyang asawa ng isang mabilis na halik sa labi. Sa kanya inabot dito ang mga rosas. Happy anniversary sa atin, mahal ko. Happy anniversary! Pero sana, hindi ka na nagabala pa, Cesar. Minsan lang naman ako magbigay ng bulaklak sa'yo eh. Saka, alam mo naman na espesyal ang araw na to, di ba? Para sa ating dalawa. Kaya dapat may bulaklak. Maraming salamat, Cesar, ha? Talagang kahit matagal na tayong kasal, ay napaka-romantiko mo pa rin. Aba, syempre naman. Hindi ba nangako ko na hindi ako magbabago? Tinutupad ko lang ang pangako ko na yun sa'yo. At teka, oo nga pala mahal. Bumili ako ng pangkaldereta para masarap ang ulam natin mamaya. Wow, talaga? Alam mo talaga ang paborito ko. O sige, ako nang bahalang magluto niyan, mahal. Magpalit ka na ng damit mo, tapos magpahinga ka na. Inabot ni Cesar ang isang plastik na naglalaman ng karne ng baka at mga sahog, saka siya nagtungo sa kanilang kwarto upang magpalit ng malinis na damit. Para kay Cesar ay napakapalad niya sa kanyang asawa na si Elena dahil bukod sa maganda ito ay napakasipag pa nito. Kahit nasa bahay lang ito ay tumutulong pa rin ito para madagdagan ang kanilang kinikitang pera. Nagtitinda ito ng mga gulay na siya mismo ang nagtatanim. At kahit nagtitinda ito, ay nagagawa pa rin siya nitong asikasuin at gawin ang mga gawaing bahay. Talagang anak na lamang ang ulang sa kanila para masabi ni Cesar na kumpleto na ang kanilang pamilya. Pagsapit ng hapunan, ay inihain na ni Elena ang napakasarap na kaldereta na niluto nito. Tinawag na nito si Cesar at agad na dumulog ang dalawa sa pagkainan. Agad na tinikman ni Cesar ang kaldereta na niluto ng asawa at nagliwanag bigla ang kanyang muka. Napakasarap mo talaga magluto, mahal.
Ito na ang pinakamasarap na kaldereta sa buong mundo. Sige lang, bulahin mo pa ako, Cesar. Uy, hindi kita binubola ha? Nagsasabi lang ako ng totoo. Abay, napakasarap naman talaga eh. Sige na, sige na. Ay, oo nga pala, Cesar. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano ba yun, mahal? Bigla ka naging seryoso. Kinakabahan tuloy ako eh. Hindi. Kasi nagpunta ako kanina sa health center. Nagpa-check up ako. Ha? Bakit? May nararamdaman ka ba? May masakit ba sa'yo? Wala, Cesar. Pero gusto kong malaman mo na 3 buwan na akong buntis. Nanlaki ang mga mata ni Cesar sa sinabi ng kanyang asawa. Para bang huminto at naging slow motion ang oras at nanlamig ang kanyang buong katawan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at ramdam niyang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ano sabi mo? Seryoso ka ba, mahal? Hindi ka ba nagbibiro? Hindi, mahal. Hindi ako nagbibiro. Totoo. Totoong buntis ako. Magkakaanak na tayong dalawa. Biglang napatayo si Cesar mula sa upuan at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Napahawak siya sa ulo niya sa kamuling napaupo. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Diyos ko, Elena! Hindi ako makapaniwala! Magkakaanak na tayo! Sa wakas magiging tatay na ako! Ang tagal kong pinangarap to! Lagi kong iniisip kung darating pa ba ang araw na magkakaroon tayo ng anak. At ngayon, nandito na! Maraming salamat, Panginoon! Maraming salamat, asawa ko! Masaya rin ako, Cesar. Matagal na nating inintay ito. At ngayon ay dininig na ng Panginoon ang palagi nating dinadasal sa Kanya. Kaya nga, mahal ko, pangako, gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa anak natin. Lahat ng hirap, lahat ng trabaho kakayanin ko, kahit ano pa yan. Hindi ko kayo pababayaan, mahal ko. Mahal na mahal kita. Pero mahal, may isang bagay sana akong hihilingin sa'yo. Dahil magkakaroon na tayo ng anak, gusto ko sana na huminto ka na sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Ano? Pero bakit naman, mahal? Kapag itinigil ko yun, sino na magtatanggol sa mga tao dito sa baryo natin mula sa mga aswang? Alam mo naman na tanging ako lamang ang may lakas ng loob na makipaglaban sa kanila. Alam ko yun, mahal. Pero naisip ko kasi na masyadong delikado ang ginagawa mo, lalo na't mag-isa ka lang. Natatakot ako na baka may kung anong masamang mangyari sa'yo. Ayoko mawala ka dahil magkakaroon na tayo ng anak. Ayokong lalaki ang anak natin na wala ka sa tabi niya. Saka, nangangamba rin ako, mahal, na baka balikan ka ng mga aswang dahil sa ginagawa mong pagpatay sa lahi nila. Elena, mahal ko. Alam mong ang mga aswang na pinapatay ko ay yung nagdudulot lamang ng perwisyo sa ating baryo. Pero hayaan mo. Pag-iisipan ko sinabi mo sa akin. Pero sana, maintindihan mong hindi madali para sa akin na magdesisyon kagad tungkol sa bagay na yan. Naiintindihan ko, mahal. Pero sana, ikonsidera mo ang kalagayan ko ngayon. Tanging-tango na lamang na may kasamang pagngiti ang isinagot ni Cesar sa kanyang asawa na si Elena. 20 anyos pa lang si Cesar nang magsanay siya sa pakikipaglaban sa mga aswang sa tulong ng kanyang ama na isang manunugis din ng mga aswang. Nang mamatay ang tatay niya, ay siya na ang pumalit sa ginagawa nito at simula noon ay naging kilala si Cesar sa baryo nila bilang isang mahusay na tagapagtanggol laban sa mga aswang. Aminado si Cesar na mahirap para sa kanya
ang bagay na hinihiling ni Elena. Mahirap na talikuran ang isang bagay na nakasanayan niya ng gawin, lalo na't nangako siya noon sa kanyang ama na ipagpapatuloy niya ang legasiya nito bilang isang manunugis. Ngunit hindi rin niya maaaring baliwalain si Elena. Alam niya na nag-aalala na ito sa kanya at sa magiging anak nila, kaya nais nitong huminto na siya sa pagtugis sa mga aswang. Kaya alam ni Cesar na mahihirapan siyang magdesisyon sa bagay na yun. Kinabukasan ay masayang nagsimulang magtrabaho sa taniman ng tubo si Cesar. Sumisipol pa siya habang hawak ang karit at nagtatabas ng mga tubo. Napahinto siya nang marinig niya ang boses ni Ernesto. Aba, mukhang ang saya mo ngayong umaga, pare ah. Mukhang naka-score ka kagabi kay misis ah. Sa bagay, anibersaryo niyo nga pala kahapon. Ang totoo niyan, pare, hindi yan ang dahilan kung bakit ako masaya. Pare, buntis na si Elena. 3 buwan na. Magiging tatay na ako, pare. Ano ka mo? Totoo ba yan? Aba, napakagandang balita nga niyan, pare. Sa wakas, magiging ninong na rin ako ng anak niyo ni Elena. Tama ka, pare. Kaya nga sobrang saya ko. Talagang kahit natagalan, ay dininig pa rin ng Diyos ang dasal naming mag-asawa. Sulit na sulit ang matagal naming paghihintay, pare. Kaya lang, pare, may problema. Problema? Ano pa bang magiging problema nyo? Buntis na nga ang asawa mo eh. Si Elena kasi, pare, gusto niyang huminto na ako sa pagtugi sa mga aswang. Kasi nag-aalala siya para sa buhay ko. Baka raw mapahamak ako sa ginagawa ko. Ayaw niya kasing lalaki ang anak namin nang wala ako. Nako, pare, mukhang problema nga yan para sa'yo. Ano palang desisyon mo tungkol sa bagay na yan? Ewan ko, pare. Sa ngayon, hindi pa ako nakakapagdesisyon. Napakahirap kasi na huminto ko sa pagiging manunugis. Kasi, alam mo naman dito sa baryo natin, di ba? Madalas ang pag-atake ng mga aswang dito. Hindi ko nga rin alam kung bakit paboritong puntahan ng mga aswang tong lugar natin. Alam mo, pare, liblib kasi ang baryong to. Kung sakaling sumalakay ang mga aswang, ay hindi agad tayo makakahingi ng tulong sa kinauukulan. Sa bagay, may punto ang sinabi mo. Pero kung ako sa'yo, susundin ko na lang ang gusto ng asawa mo, pare. Naiintindihan ko sa Elena kung bakit gusto niya na tumigil ka sa pagiging manunugis. Saka matagal ka na rin nakikipaglaban sa mga aswang, pare. Maiintindihan naman siguro ng mga tao kung sakaling hihinto ka na, lalo na ngayong magkakaroon ka na ng anak. O paano? Aalis na ako, pare. Marami pa akong dapat asikasuhin. Congrats pala sa inyong dalawa ni Elena, ha? Basta, huwag niyong kakalimutan, ha? Naninong ako ng anak niyo. Oo naman, pare. Hindi namin yung kakalimutan. Ikaw pa ba? Matapos yun, ay umalis na si Ernesto. Sandaling natigilan at napaisip si Cesar sa mga sinabi ni Ernesto. Hanggang sa sandaling yun, ay nagtatalo pa rin ang utak niya kung dapat na ba siyang huminto sa pagiging manunugis at mag-focus na lamang siya sa kanyang pamilya. Pagsapit ng hapon, pag-uwi ni Cesar sa kanilang bahay, ay naabutan niya si Elena na nagpuputol ng mga panggatong na kahoy gamit ang itak. Mabilis itong nilapitan ni Cesar at maingat niyang inagaw sa kanyang asawa ang itak. Mahal, pambihira ka, bakit naman ikaw pang gumagawa nito? Sana hinintay mo na lang ako, mahal. Hindi ba buntis ka? Baka mapano ang baby natin eh. OA ka naman sa pag-aalala, mahal. Kaya ko pa naman kasi hindi pa naman malaki ang tiyan ko eh. Kahit na pa, dapat ay magdoble ka na sa pag-iingat mo ngayon. Saka mahal, may sasabihin pala ako sa'yo.
Napag-isipan ko na kasi yung sinabi mo sa akin kagabi. Kaya naman, nagdesisyon na akong huminto sa pakikipaglaban sa mga aswang. Talaga? Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, mahal. Napagtanto ko kasi na dapat ikaw at ang magiging anak natin ang magiging prioridad ko. Tama ka. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari sa akin kapag patuloy akong nakipaglaban sa mga aswang. Hindi ako sigurado kung palagi ba ako mananalo sa tuwing may makakaharap akong aswang. Gusto ko pang makitang lumaki ang anak natin, Elena. Kaya pinipili kong tumigil na sa pagiging manunugis. Mahal, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Maraming salamat dahil nakinig ka sa akin. Sa sobrang saya ni Elena, ay nayakap pa nito si Cesar. Gumanti si Cesar ng yakap sa kanyang asawa. Napangiti siya sapagkat alam niya na hindi niya pagsisisihan ang desisyon niyang huminto na. Simula noon ay naging mas maalaga at maingat na si Cesar sa kanyang asawa na si Elena. Hindi niya na hinahayaan ang kanyang asawa na magtinda pa ng gulay at madalas kapag may oras ay siya na mismo ang gumagawa ng ilang gawaing bahay. Lumipas ang mga buwan at unti-unting lumaki ang tiyan ni Elena hanggang umabot ito sa 6 na buwan. Halatang maligaya si Cesar sa bawat araw na nakikitang ligtas at malusog ang kanyang asawa at ang dinadala nitong sanggol. Hindi siya napapagod sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanyang asawa. Sa halip, yun ang nagbigay sa kanya ng bagong sigla at dahilan para magsumikap pa sa buhay. Kahit mahirap ang trabaho sa tubuhan, ay palaging may ngiti sa kanyang muka dahil alam niya na nalalapit ng lumabas sa mundo ang bunga ng pagmamahala nila ni Elena. Isang gabi, katatapos lamang maghugas ni Cesar ng pinagkainan nila, habang si Elena naman ay inaayos na ang kanilang higaan. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Si Cesar ang nagbukas ng pinto at nagulat siya nang makita sa labas ng bahay si Ernesto. May dala yung isang plastik at isang bote ng alak. O pare, mukhang magayaya ka ng inuman ah. Oo pare, karawan ko kasi ngayon eh. Nakalimutan mo na ba? Nako, oo nga pala no. Birthday mo nga pala ngayon. Aba pare, pasensya ka na. At nakalimutan ko. Happy birthday pala pare. Cesar, sino nandyan? Oh, ikaw pala Ernesto. Pumasok ka. Ay hindi na. Ipagpapaalam ko lang sana ang asawa mo. Aayain ko sanang mag-inom eh. Huwag kang mag-alala. Kasi dito lang naman kami sa labas ng bahay nyo. Tamang-tama. At merong upuan at lamesa dito. Sige, wala namang problema. Pero, makakapasok kaya yan si Cesar bukas sa tubuhan kung magiinom kayo ngayon? Makakapasok ako bukas, mahal. Saka isang bote lang naman ang dala ni Ernesto eh. Base ang laman nito, Elena. Hindi masyadong malakas ang tama nito. Alak to, nagawa sa tubo. Sige, sandali at maglalabas lang ako ng mga baso at pinggan. Umwesto na sina Cesar at Ernesto sa lamesa at upuan na nasa harap ng bahay. Maya-maya ay naglapag na ng pinggan at baso si Elena. Kapansin-pansin na nakatitig si Ernesto kay Elena. Teka, ilang buwan na pala ang tiyan mo? 6 na buwan na. Aba, tignan mo nga naman. 3 buwan na lang pala ang bibilangin nyo at manganganak ka na. Cesar, malapit ka na talagang maging tatay. Kaya nga pare, kinakabahan ako pero excited ako pare. Kaya doble ingat din talaga kami ngayon ni Elena.
Hindi ko muna siya masyadong pinapagawa ng mga gawain dito sa bahay. Aba, dapat lang pare. Mukhang maselen din ang pagbubuntis ni Elena dahil unang anak niyo yan. Hindi nagtagal ay sinimulan na ni Cesar at Ernesto ang pag-iinom ng alak habang si Elena ay nagtungo na sa kwarto para matulog. Aba, masarap pala itong alak na basi pare. Hindi ako mahilig uminom, pero mukhang magugustuhan ko to ah. Sabi ko naman sa'yo pare, masarap talaga yan. Kasi gawa sa tubo yan eh. Ah, oo nga pala pare. Ano na pala desisyon mo dun sa request sa'yo ni Elena? Titigil ka na ba sa pagiging manunugis ng mga aswang pare? Oo pare, naisip ko na dapat ay ang pamilya ko na ang prioridad ko ngayon. Kasi magkakaroon na kami ng anak ni Elena. Nakausap ko na rin si Kapitan. Nalungkot siya, pero ang sabi niya ay wala naman siyang magagawa sa desisyon ko. Tama yan pare. Sumasang-ayon ako sa desisyon mo na yan. Nagpatuloy ang pag-iinom nina Cesar at Ernesto hanggang sa naubos na nila ang isang bote ng alak. Doon na sila huminto. Labis na ang pagkahilo ni Cesar dahil sa sobrang pagkalasing. Hindi kasi siya sanay uminom ng alak, kaya kahit isang bote lang ay lasing na siya. O paano pare? Uwi na ako ah. Maraming salamat at sinamahan mo ako sa pag-celebrate ng birthday ko. Walang anuman pare. Happy birthday ulit. Mag-iingat ka at baka may makasalubong kang aswang. Sus, hindi ako natatakot sa aswang pare. Sila ang dapat matakot sa akin. Tatagpasin ko mga leeg nila. Sige na pare. Papasok na ako sa loob at talaga nahihilo na ako. May pasok pa ako bukas sa tubuan pare. Nang umalis na si Ernesto, ay sakalang pumasok sa loob ng bahay si Cesar. Nagising si Elena nang humiga siya sa tabi nito. Diyos ko, anong oras na? Bakit ngayon lang kayo natapos mag-inom? Madaling araw na yata ah. Hayaan mo na mahal. Birthday naman ni Ernesto. Saka minsan lang naman ito eh. O sige na, matulog na tayo at inaantok na ako. Ipinikit na ni Cesar ang kanyang mga mata. Wala siyang ibang nais gawin kundi ang matulog. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagyugyug ni Elena sa braso niya. Cesar! Cesar, mahal! Gumising ka! Parang may tao sa labas. Mahal, baka pusa lang yun o kaya aso. Sigurado ko, may tao talaga, Cesar. Natatakot ako, gumising ka muna. Itulog mo na lang yan, mahal. Paulit-ulit na niyugyug ni Elena si Cesar, pero masyadong matindi ang pagkalasing ni Cesar. Kaya naman, kahit na anong gawin ni Elena, ay hindi na siya nito nagawang gisingin. Kinaumagahan, nang magising si Cesar, ay agad niyang naramdaman ang matinding pananakit ng kanyang ulo. Bumangon siya at hindi niya nakita si Elena sa kanyang tabi. Inasahan niya na nagluluto na ng almusal ang kanyang asawa ng mga oras na yon. Pero paglabas niya ng kwarto, ay hindi niya nakita si Elena sa kusina. Nakabukas ang pinto ng kanilang bahay, kaya naisip niya na baka nasa labas ang kanyang asawa. Saan kaya nagpunta si Elena? Baka naman nasa banyo. Pupungas-pungas na lumabas ng bahay si Cesar. Nagpunta siya papunta sa likod ng bahay kung saan naroon ang banyo. Nang nasa gilid na siya ng kanilang bahay, ay natigilan siya nang may nakita siyang bakas ng dugo sa lupa. Bigla siyang kinabahan. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa likod ng bahay.
At doon sumalubong sa kanya ang isang tanawin na kahit sa panaginip ay hindi niya nais na makita. Nakahandusay sa lupa si Elena. Wakwak ang tiyan nito at naliligo sa sariling dugo. Nakadilat ang mga mata nito na para bang bago ito malagutan ng hininga ay nahirapan muna ito ng gusto. Elena! Elena, asawa ko! Marahang lumapit si Cesar sa bangkay ng kanyang asawa. Lumuhod siya at hinawakan niya ang mukha nito na para bang hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita hanggang sa tuluyan ng napasigaw habang umiiyak si Cesar. Elena! Elena, asawa ko, gumising ka! Elena! Elena! Kahit duguan si Elena, ay niyakap pa rin yun ni Cesar. Walang tigil ang kanyang paghagulgol at pakiramdam niya ay mababaliw na siya ng sandaling yun. Unang gabi ng burol ni Elena, maraming tao ang nagtungo sa bahay ni Cesar para makiramay. Nakaupo si Cesar sa unang hanay ng mga upuan sa harap ng kabaon ng kanyang asawa. Nakatulala siya at tila wala sa sarili. Wala na siyang mailuha dahil pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng kanyang luha. Maya-maya ay tumabi si Ernesto kay Cesar. Marahan itong tinapik ang balikat niya. Cesar, nakikiramay ako, pare. Hindi nagsalita si Cesar. Nanatili siyang nakatulala habang pilit na kinukumbinsi ang sarili na isa lamang panaginip ang lahat. Paring Cesar, alam kong hindi ito ang tamang oras para tanungin ka sa bagay na to. Pero gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Elena, pare. Aswang. Aswang ang pumatay sa asawa ko. Aswang lang ang makakagawa ng ganong karumal-dumal na pagpatay. Tama ang asawa ko, pare. Babalikan ako ng mga aswang na nakalaban ko noon. Pero bakit hindi sila sa akin gumanti? Bakit kailangang idamay pa nila ang asawa at anak ko? Mga hayop talaga mga aswang na yan, pare. Mga wala silang awa. Hindi lang isang buhay ang kinuha nila sa akin, pare. Dalawang buhay ang nawala. Tinanggalan nila ako ng rason para mabuhay pa. Huwag mong sabihin yan, pare. Alam ko na sa sandaling ito ay napakasakit pa ng nangyari. At pakiramdam mo ay wala ka ng ganang mabuhay. Pero pare, magpatuloy ka sa buhay. Hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Marami pang magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa'yo. Nasasabi mo lamang yan, Ernesto. Dahil hindi sa ito nangyari. Palibasa wala kang asawa at anak. Kaya hindi mo ako naiintindihan. Sandali lang, pare, hindi mo ako kaaway. Nagpapayo lang ako sa'yo. Pues, wala kang karapatang magsalita sa bagay na hindi mo pa nararanasan. Hindi ko kailangan ng payo mo, pare. Sa kasalanan mo kung bakit napatay ng aswang ang asawa ko. Kung di mo ko inayang mag-inom ng gabing yon, hindi sana ako nakatulog ng gusto. Naipagtanggol ko sana si Elena. Natigilan at nagulat si Ernesto sa pagsigaw na yon ni Cesar. Tila napahiya pa ito dahil maraming mga tao ang nakarinig sa sinabi ni Cesar. Walang imik na tumayo si Ernesto at umalis yun habang nakayuko. Alam ni Cesar na mali ang kanyang ginawa pero hindi niya na hinabol ang kanyang kaibigan para humingi
ng paumanhin. Lugmok siya sa pagluluksa ng sandaling yun at walang kahit na anong salita ang kayang magpagaan ng kanyang dinadala. Matapos mailibing si Elena, ay tuluyang bumagsak ang mundo ni Cesar. Araw-araw siyang dumadaan sa tindahan ng alak at doon niya inuubos ang perang kinikita niya mula sa tubuan. Sa halip na ipunin para sa mga gastusin sa bahay, ay alak ang kanyang pinaglalaanan ng kanyang pera. Nagkaroon na rin ng lamat ang pagkakaibigan nina Cesar at Ernesto dahil sa ginawang pagbulyaw noon ni Cesar kay Ernesto. Hindi na sila nag-usap at nagpansinan. Gabi-gabi ay nakaupo si Cesar sa harap ng kanilang bahay habang umiinom at umiiyak. Madalas niyang kausap ang bote ng alak na parabang yun na lang ang tanging nakakaintindi sa kanya. Patuloy niyang naramdaman na wala na siyang dahilan para mabuhay pa dahil hindi niya na makakasama ang kanyang asawa at anak. Isang umaga, habang abala si Cesar sa paggapas ng mga tubo, ay isang katrabaho niya ang lumapit sa kanya. Anito ay nais siyang kausapin ni Ernesto. Huminto muna siya sa kanyang ginagawa at pinuntahan niya si Ernesto na nasa mahabang upuan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinatawag mo raw ako? Oo, ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Pero kinalulungkot kong sabihin na huling araw mo na to sa pagtatrabaho sa aking tubuan. Anong ibig mo sabihin? Sinisisante na kita, Cesar. Mamaya, bago ka umuwi ay kunin mo na sa akin ang huling sahod mo. Sandali, Ernesto. Bakit mo naman ako tatanggalin dito? Dahil ba sa nasigawan kita? Hindi dahil doon. Ang totoo ay wala na sa akin yun. Alam ko nasigawan mo lang ako dahil sa matinding emosyon mo ng panahong yon. Kung ganun, anong dahilan bakit mo ko tinatanggal? Maraming trabador dito sa tubuan ang nagrereklamo na pumapasok ang lasing. Dahil doon ay hindi ka nakakapagtrabaho na maayos. May ilan pa na nagsasabing natutulog ka sa oras ng trabaho mo. May ilan pa na nagsasabi na bigla ka na lang naghahamon ng away at may pinagbandaan ka pa. Napapatayin mo gamit ang iyong karet. Masyado lang silang balat sibuyas, Ernesto. Intindihin na lang nila ako dahil meron akong pinagdadaanan. Hindi lahat ay dapat na mag-adjust para sa'yo. Dahil may pinagdadaanan ka. Kilala mo ako, Cesar. Kapag trabaho ay walang kaibigan sa akin. Kaya pasensya ka na. Pero buo na ang desisyon ko. Tumiim ang bagang ni Cesar habang nakatingin kay Ernesto. Hinintay niyang bawiin ito ang mga sinabi nito. Makalipas ang ilang segundo, ay mahinang tumawa si Cesar. Sabay tango. Sige, kung yan ang desisyon mo, ay wala na akong pakialam. Sa sinabi mo na yan, ay parang tinapos mo na rin ang pagkakaibigan natin. Ayoko na magtrabaho ngayong araw. Ibigay mo na lang sa akin ang huling sahod ko para makaalis na ako rito. Eto na ang huling sahod mo. Huwag ka mag-alala dahil dinagdagan ko yan. Dapat lang nadagdagan mo to dahil sa pagpapakahirap ko sa tubuan mo. Saka kung inaakala mo na hindi na ako makakahanap ng ibang trabaho, nagkakamali ka. Hindi lang ikaw ang tatanggap sa akin. Inuha ni Cesar ang puting sobre na inaabot ni Ernesto at walang lingon-likod siyang umalis sa tubuan. Habang naglalakad, ay bigla siyang nilukob ng pagkabahala dahil ang totoo ay nag-aalala siya kung ano na ang mangyayari sa kanya ngayong wala na siyang trabaho. Mas lalo pang nadagdagan ang pasanin ni Cesar simula nang mawalan siya ng pagkakakitaan.
Imbis na maghanap ng trabaho, ay mas lalo siyang nalulong sa pag-inom ng alak. May mga pagkakataon pa na nangungutang na siya sa tindahan para lamang makapaglasing. Ngunit sa tuwing naglalasing si Cesar, ay hindi na niya nakikilala ang kanyang sarili. Bigla na lang siyang nagwawala at naghahamon ng suntukan kahit kanino. May mga pagkakataon pa na naninira siya ng ari-arian ng mga kapitbahay niya nang walang dahilan. Ang dating mga humahanga ay nagkaroon na ng takot sa kanya. Ang dating mahusay na manunugis ay nakilala na bilang isang lasinggerong palaging may dalang karit at naghamon ng away. Isang gabi, habang nag-iinom si Cesar sa loob ng kanyang bahay, ay kinuha niya ang larawan ng kanyang asawa na si Elena. Nang tignan niya yon, ay otomatikong nalaglag ang kanyang mga luha. Elena, mahal ko. Bakit kasi iniwan mo kaagad ako? Akala ko'y magiging buo na ang pamilya natin. Dahil magkakaroon na tayo ng anak. Mahal ko, sana'y panaginip lang ang lahat ng ito. Sana'y bigla na lamang akong magigising. Nakatabi pa rin kita sa higaan. Miss na kita, mahal ko. Habang umiiyak si Cesar, ay bigla siyang nakarinig ng sigawan ng mga tao sa labas. Hindi niya yon pinansin at patuloy niyang kinausap ang larawan ng namayapa niyang asawa hanggang sa may mga kumatok sa pinto ng kanyang bahay. Narinig niya ang paghingi ng saklolo ng mga tao sa kanya. Sinabi ng mga yon na may isang aswang na sumasalakay sa bahay ng isa sa kanilang mga kababaryo. Narinig din niya sa mga tao na kailangan niyang labanan ang aswang na yon. Wala! Tumigil kayo! Napakaingay nyo! Matagal na akong tumigil sa pagiging manunugis. Kaya tigilan nyo na ako. Kahit anong sabihin nyo, ay hindi ko na kahit tutulungan. Hindi nyo rin naman ako natulungan ah. Di ba yung asawa ko, pinatay ng aswang? Umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa akin. Matapos yung sabihin ni Cesar, ay huminto na ang mga tao sa paghingi ng tulong sa kanya. Nilagok niya ang bote ng alak at nang maubos yun, ay nahihilo siyang napahiga sa sahig. Dahil sa labis na pagkalasing, ay mabilis na nakatulog si Cesar at doon niya na panandaliang nakalimutan ang sakit sa pagkamatay ng kanyang mahal na asawa. Nang sumunod na araw, ay hapon na nang magising si Cesar. Nahihilo siyang lumabas ng bahay upang maglakad-lakad. Napansin niya na pinagtitinginan siya ng mga tao. May ilan na may takot sa mga mata, pero hindi niya pinansin ang mga yon. Napahinto si Cesar sa tapat ng isang kubo. Nakita niya na merong kabaong nagawa sa plywood ang nasa harapan. May mga umiiyak at narinig niya na ang nasa kabaon ay ang naging biktima ng aswang noong nakaraang gabi. Nang nakita si Cesar ng mga taong naroon, ay napansin niya na may paninisi sa muka ng mga yon. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin, ha? Ako ba ang sinisisi niyo sa pagkamatay niyan? Bakit ako ba ang aswang na pumatay dyan? Hindi naman, di ba? Yung aswang ang sisihin niyo, wag ako. Saka sisihin niyo rin ang sarili niyo kasi hindi kayo marunong makipaglaban. Hindi nyo kayang ipagtanggol ang sarili nyo. Masyado kayong umaasa sa akin. Nagpakawala pa si Cesar
ng isang nakakainsultong pagtawa bago siya nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nang sandaling yun, ay wala na siyang awang nararamdaman para sa mga tao sa kanilang baryo. Para sa kanya, ay wala nang saysay na makipaglaban pa siya sa mga aswang at protektahan ang kanilang baryo dahil wala na ang kanyang asawa. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na nagawa niyang protektahan ng ibang tao. Pero kay Elena, na asawa niya, ay hindi niya yun nagawa. Sa mga sumunod na araw, ay nagpatuloy ang paglalasing ni Cesar at mas tumindi ang perwisyong dulot niya sa kanilang baryo. Maraming beses na may hinabol siya habang hawak niya ang kanyang karit. Dahil sa mga ganung pangyayari, ay mas lalo pa siyang kinatakutan ng mga tao. Isang umaga, pagkagising ni Cesar, ay agad niyang tinignan ang laman ng kanyang wallet. Napamura siya dahil kahit piso ay wala na siya. Anak ng putya, oh. Paano pa ako nito makakabili ng alak? Ayaw naman na akong pautangin ni Aling Maming sa tindahan niya. Buwisit na Maming na yun. Walang utang na loob. Parang hindi ko siya nun iniligtas nang pasukin ng aswang ang bahay niya. Lumabas na lang si Cesar at naupo sa upuan sa harapan ng kanyang bahay. Tumingin siya sa kawalan at tila wala sa sarili na tumawa ng mahina. Dati naghahabulan pa kami rito ni Elene. Yun nga lang, hindi na mangyayari yun. Kasi iniwanan niya na ako. Sa gitna ng pagmumuni-muni ni Cesar, ay hindi niya inasahan ang pagdating ni Ernesto. Seryoso ang mukha nito. Tumayo si Ernesto sa harapan niya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba tapos na ang pagkakaibigan nating dalawa? Ayoko nang makita yung pagmumukha mo kahit kailan. Hindi ako nagpunta rito bilang kaibigan mo, Cesar. Bilang ano? Bilang kaaway ba? Sandali, tintayin mo ako rito. Kukunin ko lang ang karit ko. Tatayo na sana si Cesar nang hawakan ni Ernesto ang braso niya. Marahas na pumiksi si Cesar. Ano ba? Huwag mo akong hinahawakan. Wala ako rito para makipag-away sa'yo, Cesar. Nandito ako bilang normal na kababayan mo. Alam ko na. Natatakot kang makipaglaban sa akin, no? Sa bagay, ano bang alam mo sa pakikipaglaban? Di ba? Ang alam mo lang namang gawin ay umupo at mag-utos sa mga trabador mo. Pwede ba, Cesar? Manahimik ka muna. Talaga bang wala ka ng utak at puro bibig at angas na lang ang pinapairal mo? Napigilan si Cesar sa pagsigaw na yon ni Ernesto. Sa tagal nilang magkakilala, ay noon lamang niya nakitang nagalit si Ernesto dahil kilala niya ito bilang isang mahinahong tao. Nandito ako dahil nakiusap sa akin si Kapitan. Nakausapin ka tungkol sa isang bagay na napagkasunduan na ng karamihan sa mga tao dito sa baryo natin. Kahapon ay nagkaroon ng pagpupulong sa barangay tungkol sa mga hindi magagandang bagay na ginagawa mo rito sa baryo. Ganun ba ako kaimportante sa inyo para magpulong pa kayo para sa akin? At ano namang pinagpulungan nyo? Marami na sa kanilang nababahala sa kinikilos mo, Cesar. Marami nang natatakot sa'yo at itinuturing ka nilang malaking banta sa buhay ng mga tao. Ang dami mong ginagawang hindi maganda, lalo na kapag nakakainom ka. Nanghahamon ka ng away kung kani-kanino at nanghahabol ka habang may dala kang karet. Pwede ba wag ka na magpaligoy-ligoy? Ang dami mo pa sinasabi. Ano ba talaga na pag-usapan nyo sa pagpupulong?
Sabihin mo na. Marami ang bumoto na paalisin ka na rito sa baryo natin, Cesar. Gaya ng sinabi ko, ay isa ka ng malaking banta sa kaligtasan ng lahat. Isa pa, nung may inatake ng aswang, ay wala ka raw ginawa. Eh di lumabas din ang totoo. Pinapalayas niyo ako kasi wala na akong silbi sa inyo. Hindi niyo na ako mapapakinabangan. Ano bang inaasahan niyo, ha? Na makikipaglaban kagad ako sa mga aswang habang nagluluksa ako sa pagkamatay ng asawa at anak ko? Ano ba tingin niyo sa akin? Robot? Huwag mo akong isinasama sa kanila. Dahil ang totoo ay pinaglaban kita. Sinabi ko sa kanila na intindihin ka nila dahil may mabigat kang pinagdadaanan. Pero wala na akong magagawa dahil mas maraming may gusto na umalis ka na rito. Matapos ng napakahabang panahon na ipinagtanggol at pinotektahan ko kayo mula sa mga aswang, ay ganito pa pala ang gagawin niyo sa akin. Mga walang utang na loob. Ikinalulungkot ko, pero buo na ang desisyon ng mga tao, Cesar. Ang sabi ni Kapitan ay sabihin ko to sa'yo dahil dati tayong magkaibigan. At kapag hindi ka raw agad umalis, ay magpapatulong na sila sa mga pulis para palayasin ka. Huwag kayong mag-alala. Hindi nyo na kailangan tumawag pa ng pulis dahil aalis na kagad ako rito. Nakakahiya naman sa inyo eh. At baka maabala ko pa kayo. Umalis ka na at naaalibadbaran ako sa pagbumuka mo. Sana, kung saan ka man mapupunta, ay mahanap mo ang kapayapaan na iyong hinahanap, pare. Mag-iingat ka. Plastic. Alam ko na tuwan-tuwa ka sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Ito naman talaga ang gusto mo, di ba? Ang bumagsak ako. Hindi na hinintay ni Cesar na magsalita si Ernesto at pumasok na siya sa kanyang bahay. Pabalibag niyang isinarado ang pinto upang mas maramdaman ni Ernesto ang galit na kanyang nararamdaman. Mga walang utang na loob! Matapos kong ibuwis ang buhay ko para lamang mailigtas kayo, ay ganito pa ang gagawin niyo sa akin. Tignan natin kung hindi kayo magsisi kapag nawala ako rito. Sana'y gabi-gabi kayong salakayin ng mga aswang. At kapag nangyari yun, sigurado ko na maiisip niyo ako. Inuha ni Cesar ang kanyang lumang bag. Inilagay niya roon ang kanyang ilang damit at hindi niya nakalimutang isama ang kanyang karit. Hindi niya maaaring iwanan ang karit na yun dahil napakahalaga nun para sa kanya. Hindi niya lang yun ginamit sa tubuan para magtabas, kundi maging sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matapos mag-empake ng mga gamit, ay lumabas na si Cesar sa kanyang bahay. Sandali siyang huminto upang tignan para sa huling pagkakataon ang bahay na naitayo niya dahil sa kanyang sipag at pagtsatsaga. May bumalot na lungkot sa kanya. Mahirap para sa kanya na iwanan ang bahay na yon dahil naroon ang masasayang alaala nila ni Elena. Doon sila nagsimulang mangarap at saksi ang bawat sulok ng bahay na yon sa kanilang pagmamahalan. Ngunit wala nang magagawa si Cesar, kundi ang lisanin ang kanyang bahay dahil ayaw niyang ipagsiksikan ng kanyang sarili sa isang lugar na ayaw sa kanya ng mga taong nakatira. Nagsimula ng maglakad si Cesar palabas ng kanilang baryo. Nakita niya ang tingin ng mga tao sa kanya na parabang napakasaya ng mga yon na makitang aalis na siya. Naglakad ng naglakad si Cesar nang walang tiyak na patutunguhan. Inabot na siya ng gabi at natulog na lang siya sa ilalim ng isang puno. Pagsapit ng umaga ay muli siyang naglakad.
Gutom na ako. Ang hirap talaga kapag walang pera. Bahala na. Kung mamamatay ako kakalakad, ay mas mabuti pa nga para magkasama na kaming muli ni Elena sa kabilang buhay. Patuloy na naglakad si Cesar kahit nahihilo na siya sa labis na gutom at uhaw. Nakarating na siya sa kalsada at isang maliit na truck na may kargang mga gulay ang nakita niyang paparating. Agad niya yung hinarang at nagpreno naman yun. Mula sa tabi ng driver seat ay dumungaw ang isang matandang lalaki na galit na galit. Hoy! Kung magpapakamatay ka, ay wag mo kong idamay! Umalis ka nga dyan! Pasensya na po, Tatang. Pero makikiusap po sana ako sa inyo na baka pwede akong makisakay. Hindi ako nagpapasakay nang hindi ko kilala. Mamaya ay magnanakaw ka pa eh. Hindi po ako masamang tao, Tatang. Kanina pa po kasi ako naglalakad at wala akong mapupuntahan. Kaya parang awa niyo na po. Pasakayin niyo na po ako. Matagal na tinignan si Cesar ng matandang lalaki. Nagdasal si Cesar sa utak niya na sana ay pumayag ang matanda sa hiling niya. Sige na, sumakay ka na rito. Bilisan mo at nag-aabol ako ng oras. Naku, maraming salamat ho. Nagmamadaling sumakay si Cesar sa truck. Pumwesto siya sa unahan sa tabi ng driver. Nang may nakita siyang nakabukas na biskwit malapit sa kambyo, ay agad niya yung kinuha at inubos niya ang lahat ng laman nun. Hindi nagtagal ay pinaandar na ng matanda ang sasakyan. Grabe ka naman. Pagkain ko pa naman yan mamaya. Pasensya na ho kayo, Tatang. Gutom na ho talaga ako. Nagbibiro lang ako. Ayos lang. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin. May tubig dyan sa likod. Kunin mo at uminom ka na rin. Kinuha ni Cesar ang tubig na nasa plastic na bote at inubos din niya yon. Ako nga pala si Ruben. Pero tawagin mo na lamang akong Lolo Ruben. Ikaw, anong pangalan mo? Cesar po. Saan ka pala pupunta? Wala ho ako mapupuntahan eh. Pinalayas po kasi ako sa baryo namin. Dahil sa pagiging lasinggero ko. Nagwawala po kasi ako kapag nakakainom. Kasalanan mo naman pala kaya ka pinalayas. Saan pala kita ibababa? Pwede po bang sumama na lang ako sa inyo? Kung saan ho kayo pupunta? Ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan. Papunta ako sa baryo namin para dalhin itong mga gulay sa palengke. Pero kung doon ka pupunta sa aming baryo, ay huwag kang magpakita ng gilas mo ron. At marami ang bubugbog sa iron, panigurado. Hindi na muna nagsalita si Cesar. At itinuon niya ang kanyang mata sa dinadaanan nila. Hindi pa rin siya makapaniwala na darating ang panahon na aalis siya sa baryo nila. Pero naisip niya na baka yun ang tamang bagay na kailangan niyang gawin upang makapagsimula siya ng panibagong buhay at para makalimutan niya ang mapait niyang nakaraan. Makalipas ang halos 1 oras, ay huminto na ang truck sa harapan ng isang maliit na palengke. Hanggang dito na lang kita madadala. Kailangan ko nang ibaba ang mga gulay na nasa likod ng aking truck. Wala hong problema. Maraming salamat po kasi pinasakay niyo po ako sa inyong truck, Lolo Ruben. Tutulungan ko na po pala kayo sa pagbababa ng mga gulay para makabawi po ako sa pagtulong niyo sa akin. Nako, hindi na kailangan. Huwag mo nang agawan ng trabaho ang mga kargador dito sa palengke. Okay na sa akin na wala kang ginawang masama. Sige na, bumaba ka na at sana makahanap ka ng lugar na maaari kang makapagsimula ng panibagong buhay. Maraming salamat po uli, Lolo Ruben. Oo nga pala. Eto, sa'yo na to. 500 piso.
para naman may pambili ka ng makakain mo. Nako, sobra na po yata yan. Pero hindi ko na po tatanggihan yan kasi walang-wala po talaga akong pere. Maraming salamat po talaga. Napakabuti niyo ho. Pagkuha ni Cesar ng pera, ay bumaba na siya ng truck habang bit-bit ang kanyang bag. Luminga siya sa paligid. Maraming tao ang abala sa kani-kanilang gawain. Huminga siya ng malalim at muli siyang naglakad hanggang sa nakarating siya sa mismong baryo ng lugar na yon. Halos wala yung pinagkaiba sa lugar na kanyang pinanggalingan. Puro kubo ang bahay doon at may mga malawak na palayan at taniman ng iba't ibang mga gulay. Isang tindahan ang nadaanan niya at bumili siya roon ng isang bote ng alak. Habang naglalakad ay may nakita siyang puno sa tabi ng daan na may mahabang upuan sa ilalim. Doon siya naupo at nagsimulang uminom. Mukhang tahimik sa lugar na to, ha. Dito na lang muna siguro ako habang hindi ko pa alam kung saan ba talaga ako pupunta. Nagpatuloy sa pagtungga ng alak si Cesar at nang makalahati niya na ang bote ng alak ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Kaya nahiga muna siya sa upuan hanggang sa nakatulog siya. Gabi na nang magising si Cesar. Agad niyang hinagilap ang bote ng alak at sinimulan niyang ubusin ang natitira ng laman. Parang tubig na lang kay Cesar ang alak, kaya dire-diretso niya yung ininom hanggang sa maubos. Dapat pala, bumili rin ako ng tinapay kanina. Nagugutom na tuloy ako. Ang mabuti pa kaya bumalik ako doon sa tindahan para bumili. Bit-bit ang bag ay naglakad si Cesar papunta sa tindahan kung saan siya bumili ng alak kanina. Pero pagdating niya roon ay sarado na yon. Ay nako, kapag minamalas ka nga naman, oo. Ang aga naman nila magsarado. Saka, bakit ba wala na kagad tao sa paligid? Halos 9:00 pa lang yata ng gabi. May curfew ba rito? Naglakad pa rin si Cesar at umasa siya na may makikita pa siyang bukas na tindahan sa oras na yon. Ngunit napahinto siya nang maramdaman niya ang pagpatak ng ulan. Tumingala siya at doon niya nalaman na nagsisimula ng umulan. Ano pa bang kamalasan ang aabutin ko sa baryong ito? Pambihira, oo. Hanggang sa may narinig siyang kaluskos mula sa gilid ng daan. Nung una ay inisip niyang hayop lamang yun. Pero nang makarinig siya ng mabigat na yabag, ay doon na siya naging alerto. Tumingin siya sa matataas na talahib sa tabi ng daan. Sino nandyan? Magpakita ka sa akin! Walang sumagot kay Cesar, kaya muli siyang naglakad. Naramdaman niya na may matang nakatingin sa kanya at sinusundan ang bawat galaw niya. Hanggang sa nagulantang siya nang may bigla na lamang sumulpot na aswang sa kanyang harapan. Nagngangalit ang matutulis nitong mga ngipin habang nanlilisik ang mapupulang mga mata. Anak ng putya, oh. Hanggang dito ba naman ay sinusundan ako ng aswang? Nawala ang pagkalasing ni Cesar. Binuksan niya ang kanyang bag at mula roon ay kinuha niya ang isang matalim na karit. Halika, lumapit ka na rito. Akala mo ba'y natatakot ako sa'yo? Nagkakamali ka ng gustong biktimahin. Hindi mo ko kaya. Mabilis na sumugod ang aswang. Nakangangayon na parabang sinasadyang ipakita pa ang matutulis nitong mga pangil upang masindak si Cesar. Iwinasiwas ni Cesar ang karit at muntik ng tamaan ang leeg ng halimaw. Ngunit
Nakailag ito. Sinubukang kalmutin ng aswang si Cesar, pero iniharang niya ang kanyang bag. Pero mabilis na gumalaw ang isa pang kamay ng aswang at bumaon ang mga kuko nito sa kanyang braso. Mautak kang aswang ka, ha? Pero hindi ka pa rin mananalo sa akin. Hindi ikaw ang aswang na magpapatumba sa akin. Hindi mo ako kilala. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Cesar sa naturang aswang. Malakas na itinulak ng aswang si Cesar at bumagsak siya sa basan lupa. Mabilis na sumunggab ang aswang, ngunit bago pa nito masakmal si Cesar, ay malakas niyang iwinasiwas ang karit sa leeg ng aswang. Tumilapon ang pugot na ulo ng aswang sa lupa, kasunod ng pagbagsak ng katawan nito. Nakangiwing tumayo si Cesar habang nakatingin sa walang buhay na katawan ng aswang. Diablong buang ka? Ano ka ngayon, ha? Sinabi ko na sa'yo eh. Hindi mo ako kaya. Napahinto si Cesar sa pagtawa nang mapansin niyang may mga taong nakadungaw sa bintana ng mga bahay. Bakas ang gulat at pagkamangha sa mukha ng mga yun habang nakatingin sa kanya. Nagulat si Cesar nang lumapit sa kanya si Lolo Ruben. Gaya ng iba, ay gulat na gulat din ang matandang lalaki. Cesar, may sugat ka. Halika sa bahay ko para magamot ko yan. Hindi na tumanggi si Cesar sa alok ng matandang lalaki at sumama siya rito. Pumasok sila sa isang maliit na kubo. Naupo si Cesar sa kawayang saig habang inihahanda naman ni Lolo Ruben ang mga gagamitin nito para sa paggamot sa kanyang sugat. Hindi nagtagal ay sinimulan na ni Lolo Ruben na linisin ang sugat sa braso ni Cesar. Lolo Ruben, meron ho palang aswang dito sa baryo nyo. Oo, ang totoo ay matagal na namin problema ang aswang na yon. Kaya kung mapapansin mo, wala ka nang makikitang tao sa labas kapag ganitong oras. Ilang taon na siyang sumasalakay dito. Hindi lang mga hayop ang binibiktima niya, kundi mga tao rin. Oo nga pala, malalim ang sugat mo, kaya konting tiis lang. Magiging masakit itong paglilinis ko sa sugat mo. Ayos lang ho. Sanay na po ako sa sugat mula sa mga aswang. Anong sabi mo? Aba, bakit sanay ka na sa ganun? Sino ka ba talaga, Cesar? At bakit tila sanay na sanay kang makipaglaban sa mga aswang? Ang totoo ho niyan, Lolo Ruben, ay isa po talaga akong manunugis ng aswang sa baryo namin. Manunugis po ang tatay ko, at siya po nagsanay sa akin. Paborito pong salakayin ng mga aswang ang lugar namin. Kaya ako po ang inaasahan ng mga tao roon na makipaglaban sa mga aswang. Kaya naman pala sisiw na sisiw lang sa'yo ang aswang na nandito sa aming baryo. Napakadali mo siyang napatay. Kahanga-hanga. Maraming salamat sa'yo dahil tinapos mo na ang matagal na naming problema. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya sa ginawa mong yon. Wala pong anuman, Lolo Ruben. Pero ang sabi mo sa akin kanina ay pinalayas ka sa baryo nyo. Bakit naman nila gagawin gayong ikaw pala ang kanilang tagapagtanggol? Sa tingin ko ay hindi lang dahil sa lasinggero ka, kaya kanila pinaalis. Mahabang istorya po, Lolo Ruben eh. Saka, hindi pa po ako handa para magkwento tungkol sa bagay na yan. Naiintindihan ko. Pero dahil wala kang matutuluyan, ay maaari ka munang manatili rito sa aking bahay. Talaga ho? Patutuloyin niyo po ako rito? Oo naman. Pwede ka manatili rito kahit kailan mo gusto. Yan na lang ang maibibigay kong kapalit
sa ginawa mong pagtulong sa aming lahat. Pagpasensyaan mo na nga lang at maliit itong aking bahay. Ayos lang ho yun. Maraming salamat po talaga, Lolo Ruben. Napakalaking tulong po nito para sa akin. Lalo na't wala talaga ako mapupuntahan. Maraming salamat po talaga. Matapos malinisan ni Lolo Ruben ang sugat ni Cesar, ay may inilagay itong gamot doon. Kumuha ito ng malinis na tela at yun ang ginamit nitong benda. Maya-maya pa ay nahiga na sina Cesar at Lolo Ruben sa nakalatag na banig sa saig. Kahit paano ay masaya si Cesar dahil may matutuluyan na siya at hindi niya na kailangang matulog sa kung saan-saan. Kinabukasan, nagising si Cesar na wala na si Lolo Ruben sa tabi niya. Bumangon siya at pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya dahil maraming tao sa labas ng bahay ni Lolo Ruben. Nang pumasok ang matanda, ay may pagtataka niya itong tinignan. Lolo Ruben, ano po nangyayari? Bakit ang dami pong tao sa labas ng bahay niyo? Bakit parang kinakabahan ka? Huwag kang matakot dahil nandito sila para magpasalamat sa iyo. Masaya lang sila dahil napatay na ang aswang dito sa aming baryo. Sige na, harapin mo silang lahat. Pero Lolo Ruben, nahihiya po ako sa kanila eh. Ano ka ba? Wala kang dapat na ikahiya, Cesar. Isang kabayanihan ang ginawa mo, kaya dapat ay ipagmalaki mo yun. Sige na, magpakita ka na sa kanila at wala silang gagawin sa iyo, kundi ang magpasalamat. Nahihiyaman at naguguluhan ay sinunod na lang ni Cesar ang sinabi ni Lolo Ruben. Lumabas siya at hinarap niya ang mga tao na nasa labas. Labis ang kasiyahan niya nang sabay-sabay na nagpasalamat ang mga tao sa kanya. May mga umiiyak pa at nagsabi na sa wakas ay nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng mahal nila sa buhay na pinatay ng aswang na nakalaban ni Cesar nung nakaraang gabi. Halos maluwa si Cesar sa labis na kasiyahan dahil noon lang ulit siya nakaranas ng ganoong katinding pasasalamat mula sa mga taong kanyang natulungan. Nang umalis na ang mga tao, ay magaan ang pakiramdam na bumalik si Cesar sa loob ng bahay ni Lolo Ruben. Masaya siyang sinalubong ni Lolo Ruben at bakas sa mukha nito na labis siya nitong ipinagmamalaki. Inaya na siya nitong mag-almusal. Merong nakahain na nilagang kamote at mainit na kape sa lamesa. Grabe ho ang mga tao rito sa baryo niyo, Lolo. Nakakaiyak po ang pagpapasalamat nila sa akin. Sobrang saya nila kasi wala na ang aswang na kinakatakutan nila. Sabi ko naman sa iyo na napakasaya namin sa pagpatay mo sa aswang. Sigurado ko na marami na rito ang ituturing kang isang bayani dahil sa iyong ginawa. Kahit ako ay ganun ang iniisip. Para sa akin ay isang malaking kabayanihan ang iyong ginawa. Nako, nakakahiya naman po kapag ganyan. Isang aswang pa lang naman po ang napapatay ko rito. Pero yung isang aswang na yon ay marami-rami na ang buhay na kinuha. Kaya talaga napakalaking bagay para sa aming lahat ng nagawa mo, Cesar. Pero hindi ba? Isa ka manunugis at ang sabi mo ay maraming aswang ang sumasalakay sa inyong lugar. Ibig bang sabihin ay marami ka nang napatay na aswang? Marami na po. Lagpas na po siguro sa bilang ng mga daliri ko sa kamay at paa. Kung ganon, paniguradong sanay ka na sa papuri at pasasalamat. Pero bakit kanina ay parang nahihiya ka sa mga tao? Mangyaring matagal-tagal na rin po kasi akong hindi nakakaranas ng ganong pasasalamat at atensyon. Sa baryo po kasi namin, porque alam ng mga tao na isa akong manunugis
ay normal na sa kanila makapatay ako ng aswang. Wala na po ako nakukuhang pasasalamat mula sa kanila. Kaya nang tumigil na po ako sa pagiging manunugis at hindi na ako nakakatulong sa kanila, ay pinalayas na po nila ako. Aba, napakasalbahe pala ng mga tao sa inyo kung ganun. Ang totoo po niyan, hindi lang po yun ang dahilan kung bakit nila ako pinaalis. Naging perwisyo na po kasi ako sa lahat simula po na maging lasinggero ko. Kapag lasing po kasi ako, ay naghahamon po ako ng away. At may mga tao rin po akong hinahabol habang may dala po akong karit. Natakot na po ang mga tao sa akin at nagkasundo sila roon na paalisin na ako para wala na pong gulo. Umalis na lang po ako. Sandaling natahimik si Lolo Ruben na parang pinag-iisipan nito ang susunod nitong sasabihin. Hindi ko na tuloy alam ang sasabihin ko. Pero hindi ko rin masisisi ang mga tao sa baryo nyo kung pinaalis ka nila. Lalo na kung nagiging banta ka na sa buhay nila. Kaya nga po nang makapag-isip-isip ako kagabi, ay naintindihan ko na sila. Kasalanan ko rin talaga, kaya ako napalaya sa baryo namin. Pero hindi bale. Sa ngayon naman, ay may bago ka ng tahanan. Gaya ng akin sinabi, maaari ka manatili sa aking bahay kahit kailan mo gusto. Sana lang ay iwasan mo na muna ang alak at baka dito ka naman maghamon ng away. Mapapalayas ka rin dito kapag ginawa mo yan. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Ruben. Dahil naisip ko na magsimula ng panibagong buhay dito sa lugar nyo. Aalisin ko na po ang pagiging lasinggero ko at pipilitin ko na pong magbago. Mabuti naman kung ganon. Maganda yang may kagustuhan kang magbago. Pero samahan mo na rin ang kilos. O sige na, mamaya na ulit tayo mag-usap at tapusin na natin ang ating pag-almusal. Nakangiting tumango si Cesar at nagpatuloy na siya sa pagkain. Hindi pa rin nawala ang kasiyahan sa kanyang puso at ipinangako niya sa kanyang sarili na simula sa araw na yun ay sisikapin niyang alisin na ang hindi magagandang bagay na kanyang nakasanayan. Nang dahil sa kabayanihan ni Cesar, ay naging tanyag ang kanyang pangalan sa buong baryo ni na Lolo Ruben. Sa kabila ng papuri at respeto na kanyang natatanggap, ay patuloy pa rin ang laban niya sa tukso ng alak na dati niyang naging takbuhan mula sa sakit ng pagkawala ng kanyang asawa at anak. May mga gabi pa rin nahihirapan siya, lalo na kapag bumabalik sa isip niya ang malungkot na alaala ng kanyang asawa at anak. Ganun pa man, ay pilit pa rin niyang pinipigilan ang sariling bumalik sa kanyang bisyo. Hindi na rin nag-atubili si Lolo Ruben na tulungan si Cesar. Isinama siya nito sa mga pagpunta nito sa bayan upang kumuha ng gulay at iba pang paninda. Naging abala si Cesar dahil doon at binibigyan pa siya ni Lolo Ruben ng sahod sa pagbubuhat niya ng mga gulay. Ang mga simpleng gawain na yun ay naging malaking tulong kay Cesar upang malibang siya at unti-unting mawala sa kanyang sistema ang pagnanais na uminom ng alak. Isang umaga, matapos mag-almusal, ay nakita ni Cesar si Lolo Ruben na namimitas ng mga bulaklak na daisy na nakatanim sa harap ng bahay nito. Nilapitan niya ang matandang lalaki upang kausapin. Cesar, wala tayong trabaho ngayon na. Tandaan mo na tuwing linggo ay araw ng ating pahinga. Kumusta ka na nga pala sa pagtira dito sa aming baryo? Ayos naman po, Lolo Ruben. Marami na nga po nakakakilala sa akin. Nakakatuwa nga po na kahit magdadalawang linggo na simula nung patayin ko yung aswang, ay may mga nagpapasalamat pa rin ho sa akin. Matindi lang talaga ang kasiyahan namin sa ginawa mo. Ang pag-inom-inom mo ng alak, kumusta na?
Malaki na po ang pagbabagong napapansin ko. Epektibo po yung pagsama ko po sa inyo sa pagkuha ng mga gulay sa bayan. Talagang nalilibang po ako at nawawala sa isip ko ang uminom. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Isang karangalan para sa akin ang matulungan ng bayani ng aming baryo. Lolo Ruben, maiba ho ko. Bakit pala ang dami niyong tanim na daisy? Paborito niyo po bang bulaklak yon? Hindi ako, kundi ang aking asawa na si Rosing. Paborito niya ang mga bulaklak na daisy. Pumipitas ako ngayon dahil pupunta ako sa kanya ngayon para dalhin ang mga ito sa kanya. May asawa ho pala kayo. Pero bakit hindi ata siya rito nakatira sa bahay niyo? Hiwalay na kasi kami. 3 taon na. Ganun ho ba? Pero ang sweet niyo pa rin sa kanya. Kasi kahit hiwalay na ho kayo, ay binibigyan niyo pa rin siya ng bulaklak. Sanay kasi si Rosing sa tuwing linggo, ay binibigyan ko siya ng bulaklak. Kung gusto mo'y pwede mo akong samahan sa kanya para maipakilala kita sa kanya. Sige ho. Wala rin naman po akong gagawin dito sa bahay eh. Pagkatapos mamitas ni Lolo Ruben ng mga bulaklak, ay kinuha lang nito ang sombrero nito at naglakad na sila papunta sa kinaroroonan ng asawa ng matandang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, ay nagtaka si Cesar dahil sa sementeryo sila nagpunta. Huminto si Lolo Ruben sa tapat ng isang puntod. At gamit ang kamay nito, pinunasan nito ang duming nasa lapida at nalaman ni Cesar na ang pangalan ng asawa ni Lolo Ruben ang nakasulat doon. Inilapag ni Lolo Ruben ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. Patay na ho pala ang asawa niyo. Hindi po ba sabi niyo po sa akin kanina eh, hiwalay lang kayo? Oo nga. Magkahiwalay na kami ni Rosing. Siya ay nasa langit na, habang ako naman ay nandito pa rin sa lupa. Roseng, ito nga pala si Cesar, ang bagong kasama ko sa ating bahay. Siya ang pumatay sa aswang na pumatay sa'yo. Sigurado ako na matatahimik ka na dyan dahil wala na ang aswang na dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay na dalawa. Natigilan si Cesar sa kanyang narinig. Bumalik sa alaala niya ang tagpo kung saan nakita niya ang katawan ng kanyang asawa na pinatay ng aswang. Namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang napaiyak. Mabilis na nilukob ng kanyang emosyon si Cesar kaya hindi niya na napigilan ang paggagulgol. May pagtatakang tumingin si Lolo Ruben kay Cesar. Cesar, bakit ka umiiyak? May problema ba? Naalala ko lang ho kasi ang asawa ko. Parehas po kasi sila ng asawa niyo. Pinatay po ng aswang ang asawa ko na si Elena. Ang masakit pa po ay buntis siya sa unang anak namin. Kaya 2 silang namatay. Yun ba ang dahilan kung bakit ka naging lasinggero? Oo, Lolo Ruben. Kapag po kasi nalalasing ako, ay nakakalimutan ko ang sakit at lungkot na nararamdaman ko. Pero nang dahil po sa alak, ay nawalan ako ng kaibigan at napalayas pa ako sa baryo namin. Pakiramdam ko wala na po akong dahilan para magpatuloy sa buhay. Simula nang mawala ang aking asawa at anak. Alam mo, Cesar, nang mawala ang asawa ko, ganyan din ang pakiramdam ko. Para bang tinanggalan ako ng kalahating buhay. Umaga't gabi, wala akong ibang ginawa kundi umiyak at sisihin ang buong mundo. Pero dumating din ang araw na naisip ko na kung patuloy kong hahayaang bumagsak ang sarili ko, ay hindi magiging masaya ang asawa ko sa kabilang buhay. Ito ang tandaan mo, Cesar. Hindi ibig sabihin na nawala ng iyong asawa at anak ay wala ng dahilan para ikay mabuhay. Ang totoo niyan ay mas lalo kang dapat na magpatuloy. Pero paano po ako magsisimula
Kung bawat umaga ay ramdam ko pa rin ang kawalan niya. Hindi madaling bumangon mula sa pagkakadapa. Pero isipin mo ito, ang bawat araw na lumilipas na umiiyak ka at nagpapakalunod sa alak ay mga araw na nasasayang lamang. Hindi ko sinasabing huwag kang umiyak, pero huwag mong hayaan na manatili ka sa ganong estado. Kumuha ka ng lakas sa alaala ng iyong asawa para hindi ka bumitiw. Pakiramdam ni Cesar ay may kung anong kumurot sa puso niya sa mga sinabi ni Lolo Ruben. Tila nawala ang makapal na ulap na matagal nang nakatakip sa kanyang utak simula nang patayin si Elena. Unti-unting nagkaroon ng liwanag sa kanyang pag-iisip ng sandaling yun. Si Cesar. Napakaganda po ng mga sinabi niyo, Lolo Ruben. Tatandaan ko po mga yan at gagawin ko kayong inspirasyon sa buhay ko. Naiintindihan kita, Cesar. Pinagdaanan ko din yan. Mahirap ang pagtanggap sa katotohanan. Gigising kang mag-isa at wala na sa tabi mo ang taong nakasama mo ng napakahabang panahon. Pero tandaan mo, nabuhay pa tayo. Ibig sabihin ay may plano pa ang Diyos sa ating dalawa. Kahit matanda na ako at alam ko na bilang na ang natitirang araw ko rito sa mundo, ay naniniwala pa rin ako na may magaganda pang bagay na inilaan ng Diyos para sa akin. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Cesar. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Gumaan ng gusto ang kanyang dinadala at nang sandaling yun ay labis siyang nagpasalamat sa Diyos dahil nakilala niya si Lolo Ruben. Ang matandang lalaki lang pala ang magiging daan upang maliwanagan siya sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang mahal na asawa. Simula noon ay unti-unti nang natanggap ni Cesar ang pagpanaw ni Elena. Nasasaktan pa rin siya pero alam niya na mas magiging masaya si Elena at ang kanyang anak kung ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay. Patuloy siyang sumama kay Lolo Ruben sa pagkuha ng gulay sa bayan. Tuluyan na rin niyang naalis ang pag-inom ng alak na isang bagay na ikinatuwa ni Lolo Ruben. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Cesar, ay isang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa kanyang panaginip ay nakita niyang sinasalakay ng mga aswang ang kanilang baryo. Maraming tao ang umiiyak at takot na takot. Kitang-kita niya kung paano walang awang pinapatay ng mga aswang ang mga tao. Nakatayo lang siya sa gitna at kahit anong pilit niya, ay hindi niya magawang makaalis sa kanyang kinatatayuan. Pagsapit ng umaga, laman ng isip ni Cesar ang panaginip na yon. Kaya habang nag-aalmusal sila ni Lolo Ruben, ay nakatulala siya at tila ba wala sa kanyang sarili. Sandali lang, Cesar. Ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na parang wala kang ganang kumain. Hindi mo ba gusto ang kamote? Nagsasawa ka na ba riyan? Dahil yan ang madalas nating almusal. Hindi ho, Lolo Ruben. Ang totoo, paborito ko po ang kamote. Kaya kahit ito po ang almusal natin araw-araw, ay wala po kayong maririnig na pagrereklamo sa akin. Abay kung ganon, ano ang dahilan ng pagkakatulala mo? Ang totoo ho niyan, Lolo Ruben, nanaginip po kasi ako kagabi. Hindi po magandang panaginip yun. Biruin niyo inaatake raw po ng mga aswang ang baryo namin kung saan ho ako nanggaling. Ang dami pong pinatay ng mga aswang. Tapos, nasa gitna lang po ako at wala akong magawa para ipagtanggol ang mga tao sa aming baryo. Para bang natulala ako at naging isang estatwa. Aba, nakakatakot nga kung mananaginip ka ng ganyan. Sa tingin ko po, Lolo Ruben, ay isang pahiwatig ko
ang panaginip na yon. Umalis po kasi ako sa aming baryo nang may aswang pa rin sumasalakay doon at na may merwisyo sa mga tao. Nangangamba po ako na dahil wala na ako ron, ay mas lalong tumindi ang pag-atake ron ng mga aswang sa aking mga kababaryo. Kung ganon, ano ang desisyon mo? Babalik ka ba sa baryo nyo? Hindi ko pa ho alam eh. Ang totoo ho naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon. Pinalayas na po kasi nila ako ron. Kaya para sa akin, ay wala na po akong responsibilidad sa kanila. Isa pa, hindi naman marunong magpasalamat ang mga tao ron. Hindi po kagaya rito sa baryo nyo. Isang aswang lang po ang pinatay ko, pero abot langit na ang pasasalamat ng mga tao sa akin. Pero sa baryo kung saan ako nanggaling, halos gabi-gabi ko po sinusiguro ang kaligtasan ng lahat. Pero wala man lang ako nakukuhang pasasalamat mula sa kanila. Ang pagtulong ay hindi laging para marinig ang salitang salamat. Minsan, ang pagtulong ay para ipaalala sa sarili mo na kaya mo pang maging mabuti kahit ang mundo ay hindi palaging mabuti sa'yo. Pero, paano kung parang wala namang halaga ang ginagawa ko? Ang tunay na halaga ng pagtulong ay hindi nasusukat sa kung gaano ka pinasasalamatan, kundi sa kung paano mo napapanatili ang kabutihan sa puso mo. Tandaan mo itong sasabihin ko, Cesar. Ang kabutihan na ibinabahagi mo, kahit walang nakakakita o kumikilala, ay nagiging binhi. Isang binhi na pagdating ng tamang panahon, ay aanihin mo. Isa pa, hindi mo ba naisip na baka ito na ang pagkakataon mo para muling patunayan sa baryo nyo na nagbago ka na? Pero Lolo Ruben, sabihin nyo nga ho sa akin, kung kayo ho ba ang nasa posisyon ko, tutulungan nyo pa rin po ba ang mga taong itinaboy kayo? Aba, bakit hindi? Lalo na kung buhay ng karamihan ang nakasalalay, hindi ba? Siguro nga'y tama ka, Lolo Ruben. Kailangan ko pong bumalik sa aming baryo upang muling tulungan ang mga tao roon mula sa mga aswang na sumasalakay. At sana sa pagkakataong ito ay magawa ko ng tapusin ang matagal na naming problema. Ang maubos ang mga aswang sa baryo namin. Naniniwala ko na magtatagumpay ka dahil alam kong malinis ang iyong hangarin, Cesar. Huwag ka mag-alala dahil isasama kita sa aking panalangin. O paano? Kailan mo pala gustong bumalik sa inyong baryo? Sa lalong madaling panahon ho, Lolo Ruben. Kahit ngayong araw na lang po siguro. Sige, pagkatapos natin mag-almusal, ay ihatid kita roon gamit ang aking truck. Labis na nagpasalamat si Cesar kay Lolo Ruben. Binilisan niya na ang pagkain. Hindi maalis ang pag-aalala sa kanya para sa kanyang baryo. Alam niya na hindi niya magagawang makatulog hanggat hindi siya nakakasiguro na ligtas ang mga tao sa baryong kanyang pinanggalingan. Matapos nga mag-almusal, ay naghanda na si Cesar sa pagbabalik niya sa kanilang baryo. Konting damit lamang ang kanyang dinala at hindi niya kinalimutan ang kanyang karit. Gaya ng sinabi ni Lolo Ruben, ay ginamit nito ang truck nito upang ihatid si Cesar sa baryo nila. Ngunit hindi nagpahatid si Cesar sa mismong baryo nila. Naisip niya na mas makabubuti kung wala munang makakaalam ng pagbabalik niya roon at nais niyang lihim na alamin kung ano na ang lagay ng kanilang baryo. Inihinto ni Lolo Ruben ang truck sa unahan ng makipot na daan, papasok sa baryo ni na Cesar. Ano, Cesar? Sigurado ka bang dito na lang kita ihatid? Baka gusto mong ihatid na kita hanggang doon sa inyo. Hindi na ho, Lolo Ruben. Sigurado na ho, dito na lang ako. Panigurado kasi,
na kung doon niyo ako ihatid sa mismong baryo namin, ay may mga taong makakakita kagad sa akin. Hindi ko po kasi alam kung ano magiging reaksyon nila kapag nakita nila ako. Baka mamaya niyan hindi pa nila ako tanggap at palayasin ulit nila ako. Sa bagay, may punto nga mga sinabi mong yan. Kung ganon, ay mag-iingat ka, Cesar. Umaasa ako na babalik ka sa bahay. Dala ang isang magandang balita. Wala akong ibang hangad kung hindi ang iyong tagumpay at kaligtasan. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Lolo Ruben. Kung hindi man po ako makabalik, alam niyo na po ang nangyari sa akin. Hindi yan mangyayari, Cesar. Maging positibo ka lang at huwag mong kakalimutan na kasama mo ang ating Panginoon sa lahat ng laban na iyong kaharapin. Siya ang iyong sandigan at pinakamalakas na sandata sa lahat. Salamat po ulit. Siya ho, mauuna na ho ako. Mag-iingat po kayo sa pagmamaneho. Pagkatapos magpaalam, ay bumaba na ng truck si Cesar. Tumayo siya sa gilid ng kalsada at hinintay niyang makalis si Lolo Ruben bago siya naglakad papunta sa kanilang baryo. Hindi dumaan si Cesar sa makipot na daan. Bagkus ay tinahak niya ang makapal na talahiban na nagdala sa kanya sa gubat na nasa gilid ng baryo. Dahil maaga pa, ay kumain muna siya ng tinapay na ipinabaon sa kanya ng matandang lalaki na si Lolo Ruben. Nagpalipas siya ng oras hanggang sa tuluyan ng dumilim. Pagsapit ng gabi, ay tahimik na lumabas si Cesar sa gubat. Kapansin-pansin na kahit hindi pa malalim ang gabi, ay wala na kagad makikitang tao sa labas. Lahat ng bahay ay nakasarado at napakatahimik ng paligid. Wala ka talagang maririnig na ingay. Ang tanging dala niya ng sandaling yun ay ang kanyang matalas na karit. Hindi maaari ito. Mukhang mas tumindi ang takot ng mga tao sa mga aswang. Dati naman, kapag ganitong oras, ay may mga tao pa sa labas ng bahay. Tahimik na naglakad si Cesar. Tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Sinigurado niyang alerto siya upang sakaling may aswang na aatake sa kanya, ay handa siya. Sa paglalakad ni Cesar, ay napadaan siya sa bahay niya. Labis siyang nagimbal nang makita niyang sunog na ang kanyang bahay. Tila matagal na yung sinunog dahil halos abo at uling na ang natira roon. Anak ng tutsa ho. Bakit nila ginawa to sa bahay ko? Inisip ba nila na hindi na ako babalik? Kaya nila to sinunog? Pambihira naman ang mga tao dito. Baka naman dito nila ibinuhos ang galit nila sa akin dahil sa mga hindi magagandang nagawa ko nun sa kanila. Pinigilan ni Cesar ang maiyak ng sandaling yun. Hindi siya makapaniwala na wala na ang bahay kung saan naroon ang masasayang alaala nila ng kanyang mahal na asawa na si Elena. Ngunit sa kabila ng masakit na pangyayaring yon, ay nanatiling buo ang loob ni Cesar na tapusin na ang takot ng mga tao sa aswang sa kanilang baryo. Mabigat ang mga hakbang na naglalakad siya palayo sa kanyang bahay. Naisipan ni Cesar na magtungo muna sa bahay ni Ernesto. Si Ernesto ang unang pumasok sa isip niya nang nag-isip siya sa kung sino ang pwede niyang mapagtanungan kung ano na ang lagay ng kanilang baryo. Alam niya na kahit hindi naging maganda ang huli nilang pag-uusap, ay tutulungan pa rin siya nito
Lalo na kung malalaman nito na naroon na siya para muling labanan ang mga aswang na namemerwisyo sa kanila. Ngunit nang malapit na si Cesar sa bahay ng dating kaibigan na si Ernesto, ay napahinto siya dahil nakita niya si Ernesto na nagmamadaling lumabas ng bahay nito. Teka lang, saan kaya siya pupunta? Hindi ba siya natatakot na lumabas ng ganitong oras? Nagkaroon ng kagustuhan si Cesar na malaman kung saan pupunta ang dati niyang kaibigan. Tahimik niyang sinundan si Ernesto. Siniguro niya na hindi siya nito mararamdaman. Hanggang sa pumasok si Ernesto sa bahay ng kanilang kapitan na si Kapitan Andoy. Lumapit si Cesar sa bahay ng kanilang kapitan. Pumuesto siya sa bahagyang nakabukas na bintana upang malinaw niyang marinig kung ano ang pag-uusapan ng dalawa. May importanteng bagay ka raw na sasabihin sa akin, Andoy. Meron. May isang mangangaso ang nakakita raw kay Cesar sa gubat kaninang hapon. Ano ka mo? Ibig sabihin, ay bumalik pa rito ang hayop na yon? Hindi maaari. Kailangan niyong hanapin si Cesar. At gusto ko ay maiharap niyo sa akin sa lalong madaling panahon. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, Ernesto. Uutusan ko kagad ang mga tanod para hanapin si Cesar. Huwag ka mag-alala. Labis na nagtaka si Cesar sa kanyang narinig kung bakit tila takot na takot si Kapitan Andoy kay Ernesto, kaya patuloy siyang nakinig sa pag-uusap ng dalawa. Ano kayang dahilan kung bakit nandito muli si Cesar? Sa tingin mo ba, ay alam na niyang palabas ko lang ang lahat na nais ng mga tao rito na lumaya siya? Sinabi mo ba sa kanya katotohanan? Ha, Kapitan? Hindi ko gagawin yun. Paano ko yung gagawin? Kahit anino niya, ay hindi ko pa nakikita simula nang makita siya ng mga mangangaso sa gubat. Pero sa bagay, maganda nga nagbalik siya rito. Gusto kong malaman niya mismo sa akin kung paano ko siyang tinraidor. Sasabihin ko sa kanya na gawa-gawa ko lang na nagbotohan kayo para palayasin siya. Dahil ang totoo, nagsinungaling ako sa kanya para mawala na siya rito sa baryong ito. Para wala nang makikipaglaban sa mga aswang at magawa ko na ang matagal ko nang gustong gawin. Ang sakupin ng baryong ito at tuluyan na itong pamahayan ng mga aswang na kagaya ko. At pagkatapos nun, kapag alam na niya ang lahat, ay saka ko siya papatayin. Ako mismo ang papatay sa kanya. Nang hilakbot si Cesar sa sinabi na yun ng dati niyang kaibigan na si Ernesto, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo ng mga sandaling yun nang malaman niya na si Ernesto pala ay isang aswang at traidor. Para kay Cesar ay sapat na ang kanyang mga narinig. Umalis na siya roon at isang plano kagad ang nabuo niya sa kanyang utak habang papunta siya sa bahay ni Ernesto. Pinasok ni Cesar ang bahay ni Ernesto. Kinuha niya ang isang upuan at ipinwesto niya yon sa harap ng pinto. Umupo siya roon habang hawak ang kanyang matalas na karit. Makalipas ang ilang minuto na paghihintay, ay nakarinig siya ng naglalakad sa labas. Alam niya na parating na si Ernesto. Bumukas ang pinto at labis na nagulat si Ernesto nang makita nito si Cesar sa loob mismo ng bahay nito. Cesar? Cesar, ikaw ba talaga yan? Aba, kailan ka pa nakabalik? Alam mo bang araw-araw kong ipinagdarasal na sana ay bumalik ka na rito? Sobra akong nag-aalala sa'yo, kaibigan.
nung umalis ka rito. Kasi alam kong wala kang pupuntahan. Awang-awa talaga ako sa'yo noon. Kumusta ka, Cesar? Pwede ba? Tigil-tigilan mo ng pagpapanggap mo. Dahil nasusuka ako sa pagkatao mong hinayupak ka. O mas tama palang sabihin na pagkaswang mo. Teka. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, Cesar. Diablong buwang ka. Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan niyo ni Kapitan Andoy kanina. Alam ko na isa kang aswang, Ernesto. Hindi lang ako nilinlang mo, kundi ang lahat ng tao sa baryong ito. Napaka-demonyo mong hayop ka. Biglang tumawa ng malakas si Ernesto na parabang nawawala na ito sa sarili nitong katinuan. Kung ganon, bukayo na pala ako. Wala na pala akong maililihim sa'yo. Tama ka. Isa nga akong aswang. At hindi lang ako isang ordinaryong aswang, gaya ng mga pinatay mo nung una. Dahil ako ang pinuno nila. At kaya ako narito ay upang angkinin ang baryong ito. Ang totoo, napatay mo na ang lahat ng mga alagad ko, Cesar. Napakahusay mo talagang manunugis. Kaya ako na lang ang natitira sa aming lipi. Pero may plano ko. Gagawin kong mga aswang ang lahat ng tao rito sa inyo. Kaya nang mapaalis na kita, ay agad kong ipinaalam sa mga tao kung sino talaga ako. Ginamit ko ang takot ng mga tao upang maging sunod-sunuran sila sa akin. Lahat sila ay naging mga alipin ko. Sinabi ko na sa oras na umalis sila, ay susundan ko sila at papatayin. At bukas ng gabi na mangyayari ang aking pinakahinihintay. Gagawin ko ng mga aswang ang mga tao rito, Cesar. Ikaw, gusto mo bang maging isa sa aking mga alagad? Wala akong balak na maging alagad mong hayop ka. Ngayong alam ko na lahat. Oras na para sa kamatayan mo. Sandali lang, sandali. Masyado ka namang hati. Sigurado ka bang alam mo na ang lahat? May kailangan ka pang malaman. Alam mo bang ako ang aswang na pumatay sa pinakamamahal mong asawa, Cesar? Sinadya kong lasingin ka ng gabing yon para magawa ko ang plano ko. At nagtagumpay naman ako. Patay ang asawa mo kasama ang sanggol sa tiyan niya. Nilukob ng labis na puot si Cesar sa kanyang mga nalaman. Napatayo siya habang nanlilisik ang mga mata. Humigpit ang pagkakahawak niya sa karit. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib dahil sa labis na galit sa kanyang kaharap. Hayop ka! Napaka-demonyo mo! Paano mo ako nagagawan damayan noon? Gayong ikaw naman pala ang pumatay kay Elena at sa anak ko! Dahil mahusay ako magpanggap Hay, kawawang Cesar. Bigla ko tuloy naalala kung gaano kasarap ang laman ng iyong anak. Walang hiya ka. Buhay ang kinuha mo sa akin. Kaya buhay mo rin ang hihingin kong kapalit. Malakas na sumigaw si Cesar. Sumugod siya kay Ernesto, pero mabilis itong nakaiwas at nakalayo sa kanya. Sa isang kisap mata, ay ipinakita ni Ernesto ang totoo nitong anyo. Isa na itong mabangis na aswang. Tumalon ng aswang na si Ernesto papunta kay Cesar. Nakaumang ang matutulis nitong mga kuko na animo ay mga patalim. Isinangga ni Cesar ang kanyang mga braso. Impit siyang napasigaw nang bumaon ang mga kuko ni Ernesto sa kanyang laman. Mabilis na lumayo si Ernesto.
Mahina ka, Cesar. Paano mo ko matatalo kung sugatan ka na sa simula pa lamang? Huwag mo kong minamaliit, Diablong buwang ka. Alam mo ko anong kaya kong gawin. At kung mapapatay mo man ako ngayong gabi, sisiguraduhin kong isasama kita sa aking hukay. Muling sumugod si Cesar kay Ernesto. Mas binilisan niya ang kanyang paggalaw, ngunit kahit na anong gawin niya, ay madali lang na naiiwasan ni Ernesto ang lahat ng kanyang pag-atake. Hanggang sa sinunggaban siya ng aswang, kinalmot nito ang kanyang dibdib. Napaatras si Cesar. Walang kahirap-hirap siyang binuhat ni Ernesto at ibinalibag ng malakas sa lupa. Sinubukan tumayo kagad ni Cesar, pero labis ang pananakit ng buo niyang katawan. Naisip niya na baka sa gabing yun na matatapos ang kanyang buhay. Pero bigla niyang naalala ang muka ng kanyang asawa. Dahil doon ay tila sinapian siya ng kung anong tapang at lakas, kaya nagawa niyang makatayo. Aba, malakas ka, ha? Hindi ka pa rin ba susuko? Wala kang laban sa akin, Cesar. Huwag mo kong itulad sa aking mga alagad na mahihinang nilalang. Sa tingin mo ba? Matapos kong malaman na ikaw ang pumatay sa aking mag-ina, ay pipiliin ko sumuko. Ang laban na to ay para sa kanilang dalawa. Papatayin kita upang maibigay ko sa kanila ang hustisyang nararapat para sa kanila. Muling umatake si Ernesto, pero ng sandaling yun ay matindi na ang determinasyon ni Cesar na patayin ang kanyang kalaban. Iniwasan niya si Ernesto. Yumuko siya at itinarak niya ang karit sa sikmura ng aswang. Hinila niya pataas ang karit at naglandas ang talim nun hanggang sa leeg ni Ernesto. Paghugot ni Cesar ng karit ay patihayang bumagsak ang aswang habang nakalabas ang mga lamang loob nito. Nilapitan ni Cesar ang wala ng buhay na katawan ni Ernesto. Unti-unting bumalik sa pagiging tao ang anyo nito. Puno ng pagkasuklam niya na tinignan nito. Diablong buwang ka! Tapos na ang kasamaan mo, Ernesto. Ngayon, susunugin na ang kaluluwa mo sa impyerno kung meron ka mang kaluluwa. Hindi lang to para sa aking mag-ina, kundi para rin sa mga inosenteng buhay na kinuha mo at ng mga alagad mo. Pero alam kong hindi pa rito natatapos ang lahat. Isa ka lang sa marami. Kung may kapareho ka pa, darating ako at isa-isa ko kayong papatayin. Didikdikin ng pinong-pino at susunugin hanggang sa sumama ang abo nyo sa hangin. Matapos yun, ay naglakad na si Cesar palayo sa bangkay ni Ernesto. Hinayaan lang niya yon upang makita yon ng mga tao sa susunod na araw. Walang nakasaksi sa kabayanihan na ginawa ni Cesar sa gabing yon at wala na siyang pakialam kahit wala na siyang marinig na pasasalamat dahil sapat na para sa kanya na nawakasan niya na ang punot dulo ng takot ng mga tao sa kanilang baryo. Matapos ang lahat, ay pinili ni Cesar na manirahan sa baryo ni na Lolo Ruben. Doon ay natagpuan niya ang katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Paminsan-minsan ay bumabalik siya sa kanyang dating baryo upang bisitahin ang puntod ng kanyang asawa. At dahil doon, ay nalaman niyang wala ng aswang ang umaatake roon at namemerwisyo. Sa puso at isipan ni Cesar ay nanatili ang lungkot at alaala sa pagkawala ng kanyang asawa at anak. Ngunit natutunan niyang may saysay pa ring magpatuloy sa buhay.
Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi nawala, pero nagamit niya iyon bilang lakas upang muling tumayo at magpatuloy. Nangako siya sa kanyang sarili na mananatili siyang manunugis hanggang sa kanyang huling hininga upang supilin ang kasamaan